Sa iba pang balita, tiniyak ngayon ng Department of Health ang mga programa na naglalayong palakasin panglalo ang kampanya laban sa sakit na AIDS. Ang buong ulat kunin natin mula sa aming kasamang si Joseph Parapina, live via phone pad. Maraming salamat na nawagan ngayon ng Department of Health na kailangan mag-ingat na ang publiko dahil sa patuloy na tumataas na bilang ng mga taong may HIV. At bilang pagpapalakas ng kampanya nito, hinihingi ng DOH ang tulong ng Department of Education at mga community-based organizations. Ayon sa DOH, ngayong taon pa lamang mula Enero hanggang Oktubre, umabot na sa mahigit na 6,000 ang kaso ng bagong may HIV. Ayon pa sa datos, dati sa 3 araw may isang kaso ng AIDS. Pero ngayon, na 2015, kada oras may isang nagkaka-AIDS na sa bansa. Inabot ng DOH sa iba pang mga ahensya at mga kasamahan dahil sa halip na bumaba ang kaso, pataas ng pataas ang figure ngayon. At may 20,000 iba pa ang hinahanap ng pag-oran para masuri ang kanilang mga kalusugan. Dahil sa pataas na kaso na nagkaka-AIDS sa pagkahawa naman sa pamamagitan ng pagtuturok sa gumagamit ng droga, nagpakita na rin ang panumagan ng Dangerous Drugs Board hinggil dito. Iminumungkahi ng DOH ang paggamit ng mga condoms at lubricant sa mga hotspot sa bansa. Ayon sa DOH, ang mga lugar na sumusunod ang nagpakita ng pagtaas ng HIV cases ay ang Cebu, Cagayan de Oro, Puerto Princesa, Mandaue, Davao, Parañaque, Quezon City at Makati. Tinataya ng DOH na kung hindi mapitigil ito sa taong 2022, abot na sa 133,000 ang may AIDS sa bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Joseph Parapina.